Hi guys, kumbawa. Sorry kung matagal akong di nakapag-upload at feeling ko unfair sa inyo yan. Kaya ngayon, samahan nyo ako at marami akong ikukwento. Pero bago pa natin simulan to, pasalamat muna tayo sa mga blessings na natanggap natin. Okay, let's bow our head. Lord God, thank you for this food, Panginoon. Magsilbing lakas po namin ito, Panginoon. At Lord God, nagpapasalamat kami sa araw-araw na kami binibiyayaan mo ng lakas, Panginoon. Lord God, inilalapit din namin sa inyong aming pamilya, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan katulad ng pag-iingat mo sa aming Panginoon. Na may bigyan mo pa kami ng karapatang lakas para ilaban ng pakikipagsapalaran dito sa Japan, Panginoon. Lord God, bawat blessings na binibigay mo sa amin ay na-appreciate namin. At Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakasalang nagagawa namin. Sa iyo lamang po nararapat ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming sabit na langit sa pangalan mo, Jesus. Amen. Init. At ba't sinara mo kasi ito? Mag-aircon ka! Tara na! So, fast forward na nga guys at dito na muna natin uumpisahan. Sabado nga ngayon at wala tayong pasok. At kung mapapansin nyo, medyo maaga pa nga yan at hindi pa sumisikat ang araw dahil alas 4 pa lang ay umalis na kami ng apartment. At ang trip nga natin ngayon guys ay kukuha tayo ng halaan o kung ano mang tawag dyan sa probinsya nyo. Pero dito sa Japan, ang tawag dyan ay hamaguri. Pero bago pa tayo mapasarap ng kwentuhan at kung bago ka palang nanonood sa mga video ko, by the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Let's go! So, fast forward na nga guys at to make the long story short, nagpunta nga kami dito sa Hirai Beach. Parte lang din ng Ibaraki sa may Kashima. Sa parteng mabababaw nga lang tayo makukuha yung hanggang hita lang natin yung tubig dahil medyo delikado nga sa lugar na to at kung bakit ikukwento ko sa inyo. Alam nyo ba na ang Hirai Beach, Kashima ng Ibaraki, malalaki ang alon dahil bukas ito sa Pacific Ocean. Kaya direktang tumatanggap ng swell mula sa malalayong bagyo at low pressure systems. Kapag may malakas na hangin, lalo na kung pabor ang direksyon nito sa pagbuo ng alon, mas lumalaki at nagiging mas malakas ang surf. May epekto rin ng tide at hugis ng seabed dahil mababaw at sandy ang beach. Maaaring biglang lumaki at bumagsak ang alon habang papalapit sa pangpang. Kaya kahit minsan ay kalmado ang Hirai ayon mismo sa Kashima City, kadalasan ay may banayad ang alon sa summer. May mga araw na malalaki talaga kapag malakas ang swell o hangin. At speaking of summer, alam nyo bang iyan ng pinakakinatatakutan ng mga nagtatrabaho dito sa Japan, especially yung mga Nihonjin or Japanese talaga dahil maraming nga namamatay dito sa Japan tuwing summer. At kung pagkukumparahin mo naman at baka sabihin mong mas mainit talaga sa Pinas, isa lang ang dahilan yan. Marami na kasi nagkalat ng mga demonyo sa atin, mga halangang kaluluwa, mga mamatay tao at mga korap sa gobyerno. At dahil maka-Duterte ako, mga peste kayo, agree pa rin ako sa dating presidente natin na siyang luminis sa lipunan. O siya, mabalik tayo sa kwentuhan natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano ba talaga kainit dito sa Japan. Alam nyo ba na maraming namamatay sa Japan tuwing summer dahil sa heat stroke o netsusho, lalo na sa Hulyo at Agosto. Hindi ibig sabihin na summer mismo ang direktang sanhi, kundi kombinasyon ng matinding init plus mataas na humidity plus dehydration. Ayon sa Japan Ministry of Health, mga 85% ng mga namamatay sa heat stroke sa workplace noong 2021 hanggang 2025 ay nangyayari sa Hulyo hanggang Agosto. Kaya kapag nasa Japan, seryoso talaga ang mga babala tungkol sa heat stroke alert. Kung ikaw ay nasa Japan ngayon, mahalagang uminom ng regular tubig po hindi alak. Magpahinga sa malamig na lugar at huwag baliwalain ng mga pagkahilo, matinding panghihina, sakit ng ulo, pagduduwal o pagkalito. Mga posibleng senyales yan ng heat stroke. アイスを入れてやったら、BGG で届くのか2、3じゃいやな Okay です。じゃあよ、写真だけだよ。 So, fast forward na nga guys at tapos na yung trippings natin. Medyo marami nga tayo nakuhang hamaguri. Pero kung tutusin, konti lang talaga yun dahil tagi 1 kilo lang kami dun. At kung bakit, meron po kasi talagang batas dito sa Hirai Beach. Bawal kasi kumuha ng maraming hamaguri dahil pinoprotektahan ng yamang dagat at may fishing rights ang lugar. Ang limit ay hanggang 1 kilo lang ng shellfish bawat tao, bawat araw. Bawal ang hamaguri na 3 cm pababa. Bawal ang rake or tools na may net. May mga designated area lang kung saan pwedeng mag-shellfish gathering. Kapag sobra 1 kilo ang kinuha mo, pwedeng ituring na paglabag sa mga patakaran sa pangingisda at maaring magkaroon ng parusa. Ang dahilan ay para hindi maubos ang hamaguri at makapagparami pa ang maliliit na shellfish para sa mga susunod na taon. Sa madaling salita, 1 tao, maximum 1 kilo bawat araw. Kaya wag tayong masyadong dupang kasi hindi po to Pilipinas. Baka tayo makulong at mag-abono. Kung na-enjoy mo at may natutunan ka, tara, mangunguha ulit tayo bukas. Pero ang kinaganda
maganda lang, mas magiging masaya tayo bukas dahil magpipishing din tayo at the same time. At kung gusto mo nga ring maranasan yung mga bagay na ginagawa ko, tara na dito sa Japan. So ito ang ating agency at ang aking school. Nandito na rin ang mga taong kailangan yung hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikay made, sayonara, soshtigo, sityo, arigatou gozaimashita.